ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano nga ba ang marriage para sa'yo? Para sa akin, paraan para mapatibay ang samahan ng dalawang nag-iibigan o magkasintahan. Ang kasal ay ang pagpapakasal ng dalawang tao para gawing opisyal ang kanilang relasyon. One time for the underdogs, from Tiffany A to all y'all. I wish I was strong enough to live. Marriage. Madaling sabihin pero isa tong napakasagradong bagay. Isa to sa 7 sacraments. Kapag nagpakasal ka, dapat pangalagaan yung relasyon mo. Based sa sarili kong opinion, dito sa pagpapakasal, pinag-iisang dibdib ang dalawang taong nagmamahalan. Dito pinagsasama sila para matulungan ng isa't isa, para magsumpaan at para magsama habang buhay. Kapag ang dalawang tao ay kinasal, mayroon na silang mga obligasyon para sa isa't isa. Para siyang crossing the Rubicon na pag pinasok mo, wala nang atrasan. Kaya dapat pinag-iisipan. Para to sa mga taong nagmamahalan lang. Tsaka, tulad nga ng sabi ko kanina, sagrado siya. Kasi, Diyos mismo ang nagtatali sa inyong dalawa. Nagsumpaan kayo mismo sa harap ng Diyos. Pinag-isang dibdib kayo ng pare sa harap mismo ng Diyos. Kaya, dapat, kapag nagpakasal ka, pag-isipan mo ng mabuti. Yun pa. Ano po yung na-feel niyo po nung kinasal po kayo? Eh, napakasaya ko nung ako'y kinasal. At makakaisang dibdib ko na yung napapakasawa ko. Yung wife ko na ngayon. Ano po yung fulfillment po na naramdaman niyo na po nung kinasal po kayo? Naging masaya po ba kayo? Napakasaya nung kinakasal. Ano po yung payo niyo po sa mga ikakasal? Ang payo ko sa kinakasal, dapat live their lives as one. So, may kakasal. Ako na pala. Mag-aanak na lang sa kasal. Pwede ka ba ma-interview? Ano ba problema nyo? Di ba alam ng lahat na gusto mo magpare? Oo, bakit? What if makakita ka ng isang napakagandang babae? Ano pipiliin mo? Yung pagpapari mo o yung babae? Babae, ay, syempre, kung ano yun, kasi sa akin kasi, matagal ko na kasi pinapangarap maging pari kasi. Pero siguro, pwede rin naman kasing magbago yung desisyon ko eh. Kung talagang mabait yung babae, kung talagang mabait, mabuti, yung kalooban ng babae, why not naman? Kung wala talaga akong makita, kasi sino pa naman ako, kasi isa lang naman akong tagapaglingkod ng Diyos, syempre, maglilingkod ako sa Kanya kasi nararamdaman ko sa sarili ko na para naman ako sa Diyos eh. Kaya, ang panahon na magsasabi sa akin kung pwede ako mag-asawa. Salamat. Salamat. Kasal na po ba kayo? Oo naman. Totoo po ba yung kasabihan na pag daw po jeepney driver, sweet lover? Hindi pare-pareho. Meron sweet driver, merong parambado. Ano po yung ginagawa niyo para po mapatatag yung pagsasama niyo? Kasi po, di ba po, madalas po, nandito po kayo, hari po kayo ng kalsada. Ano po yung ginagawa niyo? Pag-alis mo, siyempre, pag pag-uukulang ka ng party ng misis mo, pagdating mo, ganun din. Tapos yung mga anak mo, unang sadyat mo rin, tatanong mo yung mga anak mo, ayos ba sila? Ang kasal ay isang sakramento na itinatawag ni Kristo upang pagsamahin o pagkasahin ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Kasi gawa na nga, ito ay isang tipan ng nag-iibigan na sa hirap at ginhawa habang buhay na sila ay kinakailangan magsama. Sabagat ang kasal ay, ang ikinasal
ay hindi maaaring paghiwalayin ng sinuman tao sabagat sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Gano'n po kahalaga yung sakramento ng kasal? Ito'y napakahalaga sapagkat ito ang nagiging daan upang bumuo ng isang Kristiyanong pamilya. Nandito po tayo ngayon para saksihan ang interview natin kay Mrs. Espiritu. Paano niya nalagpasan ang mga problema ang kiniharap niya. Hello po, kamusta na po kayo? Okay naman. Ilan po yung anak niyo? Tatlong lalaki. Kasama nyo po ba lahat sila? Hindi, isa na lang, yun na lang bunso. Tapos po ba silang lahat? Oo, nakatapos naman. Ano pong course? Nung isa lang naka-graduate eh, pero puro sila nag-college. College. Ano pong ginagawa niyo po ngayon nagkakaabala? Nasa bahay lang. Nasikaso ko lang yung bunso. Kamusta na po yung pamilya niyo? Buo pa po ba? Oo naman. Kaya lang patay na yung mister ko. Ano po yung kinamahan? Sakit sa puso. Tapos, ano po bang... Kailan po ba kayong kinasal? Nung siya? June 11, 1980. Ilang taon po kayo nung kinasal po kayo? 23. 22. Maaari po ba kayong magkwento tungkol sa pagiging mag-asawa niyo po nung nabubuhay pa po siya? Yung mga masasayang ala-ala. Oo naman. Nung kami ikasal, tayo ko nung may trabaho. Tatrabaho ko yung pareho, tapos nung nagkaanak kami, iniiwanan namin yung anak namin sa katulong. Tatrabaho rin kami. Tapos nung malalaki na sila, huminto na ako sa trabaho. Yung mister ko na lang nagtatrabaho. Tapos nung nag-aaral sila, may nakatapos na. Yun naman bunso, nag-aaral pero hindi nakatapos kasi namatay na yung papa nila. Hindi siya nakatapos kasi parang nawala ganang mag-aaral, ganun. Ngayon, may trabaho na yung mga anak ko, lahat sila nagtatrabaho. Yung bunso kapisang ko, may trabaho siya. Kaya okay naman ang buhay namin. Sa ngayon, kahit wala na yung papa nila, okay naman kami. Paano niyo po nataguyod po yung anak niyo po nang wala po yung asawa niyo? Malalaki na naman sila. Tapos na naghahanap buhay na yung dalawa. Isa na lang ang nag-aaral. Tinutulungan ako ng mga anak. Ano po ba yung mga magaganda pong mga nangyari po nung mag-asawa po kayo? Yung mister ko kasi mahilig sa luho. Saka sa mga outing, gano'n. Lagi na kaming taon-taon yun. Nag-iipon ng pera yung para kami maipasyal. Mga one week kami nag-outing, gano'n. Yun ang masasayang araw na yun. Paano niyo po na nagpasampu yung problema niyo po nung di ba po kasi po, kaya po namin kayo napili kasi alam po namin napaka-strong niyo po para po harapin yung mga problema niyo. Ano po yung, di ba marami pong taong ganun din po nangyari, ano po yung maipapayo niyo po sa kanila kung may encounter niyo po nila yung ganun pong problema? Maipapayo ko lang naman huwag silang mawawala ng pag-asa, lagi silang tatawag kay Lord. Ganon. Tapos gawin nila yung mga mabubuti, mga dapat gawin. Yung mga anak nila, huwag silang mag-iisip ng masama. Ganon lang. Excuse po. Pwede po bang matanong kung ano po yung na-feel niya po nung kinasal po kayo? Siguro natatanda ko pa rin. Masaya na. Okay lang. Masaya naman kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa interview po na way po maging inspirasyon po kayo sa mga mag-asawa po, mga babae pong naka-encounter po nung ganun pong problema. Salamat po. 9 years old ako, parang Idiotic! Patay! Ano to? Alam ko na! Inom ka muna, kuya!
nga pala, Jotek. Back to the tricycle. Kuya, ano yan? Galing ako sa broken family. 18 years old lang yung nanay ko nang mabuntis siya ng tatay ko. So, napakabata pa niya noon. Kaya, maagang nagpakasal yung nanay at tatay ko. Tapos, 9 years old ako, parang tinamad na akong mag-aral, nawala ako sa mood. Tapos, parang nagrebelde ako sa nanay at tatay ko dahil nga maaga silang naghiwalay. Kasi yung tatay ko naglolo ko noon, umiinom, ng mga babae, kaya naghiwalay yung nanay at tatay ko. Kaya noon, nagrebelde nga ako tapos sumama ako sa mga kaibigan kong mga loko-loko, yung parang hindi magandang impluwensya sa akin. Tapos natuto akong mag-drugs, manigarilyo, uminom. Tapos, nung 16 years old ako, muntik akong makabuntis. Kaya yun, parang natauhan na ako, saka natuto na ako na ang hirap-hirap ng buhay para sa mga ganung bagay. Kaya, pag mag-aasawa man tayo or magpapakasal, maging sigurado tayo. Saka, ang pagpapakasal kasi, sabi nga nila, hindi naman to na parang kaning mainit na pag napasok ka, iluluwa mo nila na bigla-bigla. Kailangan maging sigurado ka. So dahil doon, natuto ako at ngayon, may nililigawan ako. At sana, siya na po yung babaeng mapapakasalan ko. Ayoko po kasing matulad yung relasyon namin sa nanay at tatay ko na maaga lang silang nagpakasal dahil maagang nabuntis yung nanay ko. At ang may papayo ko lang po para dun sa mga anak na sa broken family na huwag nila akong gayahin na nagrebelde, sumama yung loob, tingnan nila yung magagandang bagay sa mundo at huwag silang susuko. Yun lang po. Ano po yung na-feel niyo po nung kinasal po kayo? Siyempre, sa isang kinakasal, kahit simple yung kasal, masaya ka. Kasi naging matagal din kami girlfriend, boyfriend, since mga bata pa kami. May anak na po ba kayo? Meron. Ilang years na po ba kayong kasal? Since ano pa kami, 93. So, 21 years. Ano po bang gusto niyo pong kasal po para sa anak niyo? Siyempre, yung kasal na hindi ko naranasan. Although na yung mami niya, nagpakasal kami, napakasimple. Gusto ko naman siyempre, nag-iisa siyang anak namin. Mas maganda pa doon sa pangkaraniwan na kinakasal. Salamat po. No matter what happens in life, be good to people. Being good to people is the best legacy to leave behind. Ano ba nangyari kay Ara? Hindi naman ito ganito kanina ba? Ano ba problema, pare? Erickson! Oh, Mickey, you're so fine, you blow my mind. Hey, Mickey! Hey, Mickey!
Ako! Ano ba yan? Parang budget lang naman. Hindi, wag ako. Yeah. May gayos kami dito. May nasa. This commercial is brought to you by Honda. Pag meron ka nito, pangit. Pwede ka bang magkwento tungkol sa pamilya mo? Pamilya ko kasi, yung nanay ko, tsaka yung tatay ko. Bali, ang nangyari sa kanila, kinasal sila nung December 1920 ata, mga ganun. Bali, Finish picture. Mamaya naman, video yan eh.